Ito, niloko pa yung mama mo. Isa lang. Bakit niloko ng palitaw na binili mo? Medyo sa iyo? 8 ng Hunyo, naghihinagpis na lumapit sa Mission X at bitag ang inang si Resurrection Benko. 5 buwan na daw na nawawala ang kanyang 17 years old na anak na dalaga. Isang Koreano daw ang kumidnap dito. Matagal na po siyang nawawala. Nasa 5 buwan na po, sir. Kaya kailangan ko ang tulong ninyo. Meron po kasing taong nagte-text sa akin na yung anak ko yun nasa kanya daw, hawak niya ngayon. At hinihingan po niya ako ng sa halagang 10,000 at kung hindi ko daw maibibigay yun, puputil-putilin yung katawan ng anak ko at ililibing sa Antipolo. Kaya sir, parang awa niyo na, tulungan niyo ko. Ayon pa sa ginang, ayaw daw ipakausap sa kanya ng suspect ang anak niyang si Chini dahil unconscious at may sakit pa daw ito. Sa mga text messages na ipinakita sa amin ng ginang, agad nagduda ang Mission X at bitag kung totoo nga'y Koreano ang suspect at kung hawak nito ang dalagang si Chini. Hindi ko po alam kung ano na gagawin ko. Alam po, pagpapakilala niya ng pangalan niya, Beethoven Arcilla. Sinabi niya, ihulog ko sa Emilio sa may Carriedo branch sa Santa Cruz. Kaya't sa unang hakbang, ang aming Plan A. So, ganito ang gagawin natin. I-text mo ninyo lang i-text nyo para ma-entrap natin. Palabasin ninyo na may pera kayo i-raise. Tapos tingnan natin kung saan yung sabihin pwede ipadala. Para pag kuha nyo ng pera, tatakbayin natin. At pasukahin natin, ipilitin natin kung saan yung anak ninyo. At dahil sigurista ang bitag at Mission X, sabay naming ikinasa ang Plan B. Hanapin ninyo itong batang to. Ngayong gabi. Halugugin nyo lahat dyan sa may, dito sa Quezon Avenue, yung mga club dyan, hanggang doon sa may Pasay, ha? Grupo ng bitag at Mission X doon sa Avenida. Doon niya kukunin yung ransom money, pero inililigaw kami. Ang sabi niya doon sa Makati. Tumawag kami sa Makati, ang sabi ng Makati hindi, dito sa Avenida. So doon namin huhulihin dahil mukhang doon kukunin nitong suspect yung pera na bilang ransom money. Kaya on the way na kami ngayon, nakipag-ugnayan na rin kami sa Manila Police District, sa Station 3 at naka-ready na yung mga pulis. So anytime na ngayon, pagdating namin doon, huli itong suspect, hulog sa bitag. Nang tawagan na ni Ginang Benko ang suspect, tila nagbago ang ihip ng hangin. Mukhang nakatunog ang kulokoy sa patibong na inihanda namin sa kanya. Hello sir, ang ayos na po ngayon, pwede nyo nang kunin. Ano ko na lang, siguro abogado ko na lang ang magano nito. Problema. Bakit po? Nandun na po yun kasi para sa inyo po yun, wala pong problema sa pera. Sa inyo po yun. Oo nga, pero sabi niya, baka kung ano-ano, hindi mo ako kilala, hindi rin kita kilala. So, hindi namin alam kung anong mga hakbang nyo. So, mas maganda, abogado ko na lang ang mag-ayos nito. At saka mag-endorse sa anak nyo. Sayang naman po yun, para sa inyo din yun eh. Oo nga, hindi naman ransom money yun eh. Pagkastos lang yun eh. I'll let my lawyer solve this problem para sa isang dalawa. So, gano'n na lang siguro. Sige na po, para makita ko yung anak ko. Saan anak ko po, nasaan sir? Dito sa Makati. Sa Makati? Saan po dyan sa Makati sir? Sa City Rizal. Pasada. Talaga po bang yung anak ko may sakit talaga? Ganun po ba? Totoo po ba yung na isang buwan na? Bakit hindi po nyo dinala sa doktor? Paano na itsura ng anak ko? Kausapin ko po siya, kausapin ko po. Hindi siya makausap ngayon. Mental capacity niya hindi maganda. Oo kanina umaga yung tumawag kayo eh. Walang ibig. Sir, ang anak ko, ano ba yan? Gusto ko makita.
bukas po. Sige po na, bukas po. Sige na. Hindi, tanungin ka lang. Kasi abogado ko ang magharap sa'yo. Alam ng Bitag at Mission X na palabas lamang ito ng suspect at anumang oras ay kukunin ito ang ransom money sa isang pawn shop. Ilang oras pa ang lumipas, hindi nga kami nagkamali. Lagay sa ulo ang kamay. Lagay sa ulo. Sige. Kamay, dapat. Bukay. Bukay pa. Bukay. Paano mo, Sas? Pinakilaban mo kami, bata? Ginawa ka sa akin, no? Sige lang, dapat mo. Siya ka na, ha? Kaya mo na. Dapat. Pinahirapan pa kami narinig ka namin sa telepono, pinagluloko mo pa kami. Uling-uling sa telepono, hindi mo malam na speaker phone ka kanina. Ano ginatawagan yung nanay ng bata, ng babae. Nasa opisina ko sila. Ako yung manutos ang tawagan ka Mas mapanggap ka na Koreano. Hindi na kayo naawa ko sa mga. Hindi, akala ko siya ang Koreano. Ano mo nalaman na siya yung Koreano? Pilipino yung usap ko Kaya pinahirapan mo yung natin. Pati yung grupo namin, pinahirapan mo pa. Sana yung bata, yung babae. Nasaan? At tulad ng aming inaasahan, stilong kidnap kuno ang palabas ng Kolokoy. Wala sa kanyang dalagang si Chini. Kanigong ko sa Oo. yung SIM card na yun, nakita ko lang sa daan. Nakita mo sa daan, oo. Ngayon, isang gabi, yung nasa Singapore, mahapon yata yung tumawag Oo. yung nanay na yan. Hinahanap niya yung anak niya. Yung nasa Singapore, sinabi ko, yung anak niya ay nagkasabit. Ay, ba't naman niloko yung tao yung na hino-hostage mo, na kinidnap mo? Ano mo lang, ba't humingi ng pera? Dinit mo yung usapan Oo. Hindi lang ano. Pasensya mo. Pasensya ka sa kulungan yun. Tulo ko. Mahirapang yung tanda, inaabot na ng nervous yung babae, nanay yung bata Ano yung sinasabi natin? Walang lihim po na hindi nabubunyag. Tulad ng katarantaduhan itong suspect na ito. Akala niya siguro makakalusot siya sa aming patibong. Hulog siya ngayon sa bitag. Ang amin lamang ho dito, pag ikay ng gulang at ng lamang ng kapwa mo, tiyak mababalikan ka. Kung hindi ka tatamaan ng karma, maabutan ka ng batas. Ito nga, may naalas itong suspect natin, dahil sa katarantaduhan niya, kaswapangan, nahuli siya ngayon. Ngayon, magdudusa siya ngayon sa kulungan. Kung hindi siya mahulog sa kidnapping na kaso, robbery extortion ay kakaso namin sa kanya. Sakto naman tumawag sa amin ang Team B ng Mission X at Bitag para ibalitang nakita nila si Chini nung mga oras ding yun ay kadarating lamang pala galing sa Korea. Sir, positive po, sir. Natagpuan po namin dito sa may Pacific Blue. Dito po sa may malapit po sa simbahan ng Baklaran. So, hindi naman na nagpakilala na kayo, hindi pa ninyo nilalapitan? Sir, hindi pa po, sir. Hindi pa po. Sir, minukaan lang po namin yung babae, sir. Positive po, sir. Nandito sa area. Okay, sige. Ay lapitan nyo na lang yan. Pagkatapos, pakilala na lang kayo. Sama na rin siguro yung magulang. Apo, sir. Apo. At eto ang mga sumunod na eksena. Ako may sakit? Ako may sakit? Ako sakit? Mararating ko na ako sa kaalala ko. Kung tumisang sa puso may nangyari dito. Sabi mo, may sakit to, tulala. Mamamatay na kami sa thermos. Sabi mo
akin ang nanay mo. Ba't ka nagpupunta? Katanda mo? Napakatanda mo, sinungaling ka? Nanay mo, kanin mo? Sasabihin mo, may sakit ako? May sakit ba ako? Ay, nakakagigigil ako sa'yo eh. Pipigil lang ako. Kailan ka ba na-hold up nito? Yeah. Pag 5 months na bago ako pupunta ng Korea, mga February. Inubos yung laman ng bag mo. Kinuha bag mo. Bago mismo, wala. Load up talaga ako sa Baclaran. May kasama siya. Anong inold up mo nito? Meron yan, marami sila nag-load up sa akin. Siguro, alam siguro nila na meron laman yung pera ko. Sakto yung may laman, papunta ako ng Pampanga para ibigay sa mama ko. Ito Ano ang sinabi yun? Kung may mangyari sa akin. Ha? Ikaw, wala ka bang anak? Ha? Pamuntik mo na akong patayin sa pag-aalala ko. Ito, niloko pa yung mama mo. Isa William, tinawagan at pinatutubos yung Pinipresyon niya ako. katawan mo. Natutubos ka ng 10,000. Natutubos ka ng 10,000. Kapalit daw Huwag ng mo ano medicine. ebidensya. Ha? Ito? Yun? Ha? Eh, pinatutubos ka ng Bakit 10,000. mo? Kapalit daw ng binili mo. Medicine sa iyo. Tinakot ang mama mo na kapag ka hindi raw nagbigay ng 10,000, hindi ka na raw makikita at ibabaw na raw sa akin po yung mga. Babaon mo ako? Ha? Baka pa ikaw pa ibaon ko eh! Nagtagal ako sa'yo sa mga ginagawa mo sa pinaka? Sa February 2, patulak na ako ng Korea. Kinuha ko na lang yung bali pera para iiwan ko sa magulang ko. 25,000. Nasa harap na kami sakto ng Hapchan. Biglang may 4 na lalaki na sumalubong sa amin. Yung isa na nakumuha sa bag ko, yun ang nakita ko talaga na itsura. Matanda na matangkad na matangos ang ilong. June 8, pagkagaling ko ng Korea, di ko alam yung oras na yun. May nangyayari na sa mama ko. Hindi ako dumaretso ng Pampanga. Gusto ko silang ma-surprise. Kaso, yung balita ako pa yung na-surprise na sinabi daw na kinidnap daw ako. Pangalan ni yung Beethoven, yung suspect, no? Beethoven Arcilla. Ayon sa kanya, native siya ng Barangay Lirio, Tacuring, Bacolod City. Lumalabas na doon sa ginawa niyang pakikipag-transaction dito na tinakot niya pa yung inanong nawawalang teenager. Hinihingi sa kanya nung una 10,000 para lang ilabas yung anak. Nakakuha niya yung pera, winidraw niya dito sa Louvier. Na-consummate yung tinatawag na robbery extortion eh.